Ang trabaho ko, simple lang. Janitor ako sa isang pampublikong high school dito sa probinsya. Gabi ang shift ko. Mas tahimik, mas konti ang tao at mas mabilis matapos ang trabaho. Wala masyadong storbo. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yung ganong oras. Hanggang sa nangyari yung gabing hindi ko makakalimutan. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagsisimula ang shift ko. Sanay na ako sa routine, linis ng corridors, check ng classroom, map ng CR, tapos last yung likod ng building kung saan madalas tambakan ng sirang upuan at lamesa. Lumang school na kasi to. May mga bahagi na halos hindi na ginagamit. Isa na dun yung Building C. 3 palapag yun pero yung third floor bihira ng puntahan. Madalas lock na ang mga classroom doon. Pero trabaho ko pa rin linisin yun kahit papano. Noong una, wala naman akong napansin na kakaiba. Tahimik lang. Kung may marinig man akong kaluskos, iniisip ko na lang na daga o pusa. Normal lang naman yun sa ganong lugar. Hanggang sa napansin ko yung silid 3B or classroom 3B. Hindi siya tulad ng ibang classroom. Ewan ko kung bakit. Lagi siyang nakalock. Kahit may klase sa ibang room sa third floor dati, yun lang ang hindi ginagamit. Tinanong ko pa yung isang matandang guard tungkol doon. "Ah, yun ba? Huwag mo nang pakialaman yun," sabi niya. "Bakit naman po? Basta matagal lang sarado yan." Hindi na niya in-explain ito. At dahil hindi naman ako palausisa, hinayaan ko na lang. Pero habang tumatagal, parang may humihila sa atensyon ko sa silid na yon. Isang gabi, mga bandang 8:00 siguro yon, umakyat ako sa third floor para maglinis. Walang tao, tahimik, mas tahimik kaysa sa dati. Yung tipong maririnig mo yung sarili mong hininga. Habang nagwawalis ako sa hallway, napadaan ako sa classroom na ito. At doon ko unang narinig, may kumakatok. Mahina lang. Napatigil ako. Akala ko may tao sa loob. Lumapit ako sa pinto. "Hello?" sabi ko. Walang sumagot pero narinig ko ito ulit. Galing talaga sa loob. Kaya kinabahan ako pero pilit kong iniisip na wala lang ito. Pinipilit kong maging logical. Baka may estudyanteng nalak lang sa loob. Kumatok ako pabalik. "May tao ba dyan?" Tahimik. Biglang tumigil yung tunog. Parang may nakinig. Mga ilang segundo ang lumipas. Tapos, may kumatok na naman at mas mabibilis na ito. Mas malalakas at napaatras ako. Hindi na normal yun. Bumaba ako agad at hinanap yung guard. "Kuya, may tao yata sa 3B, sabi ko. Tiningnan niya lang ako. "Sigurado ka?" "Oo kuya, may kumakatok kasi." Tumayo siya, kinuha yung flashlight niya, tapos sabay kaming umakyat. Habang paakyat na kami, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may mali talaga. Pagdating namin sa harap ng classroom, tahimik na ulit. Walang kahit anong tunog. Tiningnan ng guard yung pinto. Nakalock. "Wala naman sabi niya. "Pero kuya, kanina." Hindi na ako natapos kasi biglang may kumatok. Isang katok nga lang. Mabagal, mabigat. Pareho kaming napatingin sa pinto. Hindi nagsalita yung guard. Unti-unti niyang inilapit yung tenga niya sa pinto. Tahimik. Walang sumunod. "Baka daga lang," sabi niya. Pero halata sa boses niya na hindi siya kumbinsido. Hindi na namin binuksan. Bumaba na lang kami. Pero mula nun, hindi na talaga ako mapakali. Sumunod na gabi, iniwasan ko na yung classroom 3B. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, tapos alis agad. Pero kahit hindi ako lumalapit, parang sinusundan ako ng pakiramdam. Yung pakiramdam na may nakatingin, may nagmamasid.
Isang beses habang nagmamap ako sa second floor, may narinig akong yabag sa taas. Mabagal, parang may naglalakad, pero alam kong walang tao doon. Ako na lang at yung guard ang nasa school. Tinawagan ko siya sa radyo. "Kuya, may umakyat ba dyan?" "Wala," sagot niya. "Wala kang kasama?" "Wala, bakit?" Hindi na ako sumagot. Alam ko na kasi. Dumating yung gabi na nagbago ang lahat. Malakas ang ulan nun. Sobrang lakas. Yung tipong halos wala kang marinig dahil sa ulan. Pero kahit ganon, rinig ko pa rin. Yung katok, mas malinaw, mas malakas. Hindi ko na kinaya. Napilitan akong umakyat. Di ko alam kung bakit. Parang may nagtutulak sa akin. Parang may gustong ipakita. Pagdating ko sa third floor, patay ang ilaw sa hallway. Hindi ko maalala kung pinatay ko yun. Kinuha ko yung flashlight ko. Isa-isang sinilip ang mga pinto hanggang sa makarating ako sa 3B. At doon, narinig ko na naman ang mga katok. Hindi na ako umatras, hindi na ako bumaba. Sa halip, lumapit ako. Hinawakan ko yung doorknob. Malamig. Sobrang lamig. Parang yelo. Huminga ako ng malalim tapos pinihit ko. Hindi nakalak. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Walang ilaw. Tinapat ko yung flashlight. Lumang classroom. May mga upuan na natabunan ng alikabok. May mga sulat sa pisara na hindi ko naman maintindihan. Parang matagal na talagang walang gumagamit. Pero hindi yun ang napansin ko. Sa pinakalikod ng silid, merong nakatayo. Hindi ko kaagad naintindihan kung ano yun. Parang estudyante. Nakatayo lang, nakaharap sa akin. Pero hindi gumagalaw. "Hello?" sabi ko. Walang sagot. Lumapit ako ng konti. "Bakit ka nandito?" Tahimik. Habang lumalapit ako, napansin ko, hindi siya humihinga. Hindi siya gumagalaw. At ang nakakakilabot, wala siyang mata. Parang may kumukurot sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako. At parang nakatingin din siya sa akin. Kahit wala siyang mata. Bigla siyang gumalaw. Isang hakbang. Papunta sa akin. Napatras ako. "Huy!" Sigaw ko. Pero hindi siya tumigil. Isa pang hakbang. Tapos bigla, nawala ang ilaw ng flashlight ko. Total darkness. Sobrang dilim. Narinig ko yung yapak. Palapit. Mabagal, mabigat. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Parang may humahawak sa lalamunan ko. Hanggang sa may naramdaman akong malamig sa likod ko. Parang may huminga sa bato ko, tapos may bumulong. "Bakit mo ako iniwan?" Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas. Ang alam ko lang, tumakbo na ako pababa ng hagdan. Madudulas pa nga ako nun eh. Sumigaw ako sa guard. "Buksan mo yung ilaw! Buksan mo!" Pagdating ko sa baba, nanginginig ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos. "Anong nangyari?" tanong niya. Hindi ko agad siya nasagot. Pagkatapos ng ilang minuto, saka ko lang nasabi lahat. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos, umupo siya. "Matagal ko nang alam yan," sabi niya. "Bakit hindi mo sinasabi?" Huminga siya ng malalim. "May estudyanteng namatay dyan. Ilang taon na ang nakakaraan. Naiwan daw siya sa loob ng classroom. Nakulong. Walang nakapansin agad." Nanlamig ako. "Paano siya namatay?" Hindi siya agad nakasagot. Kumakatok daw siya. Humihingi ng tulong. Simula noon,
Hindi na ako umakyat sa third floor. Hindi na rin ako nag-night shift. Lumipat ako ng trabaho, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong may naiwan doon at hindi pa siya tapos. Minsan, pag naaalala ko yung boses na yun, hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. Parang nalulungkot lang. At hanggang ngayon, pag may naririnig akong mahinang katok sa kahit anong pinto, hindi ko na binubuksan. Kasi baka hindi na tao ang nasa kabilang side.